Mga buddy, may tanong ako sa inyo. Napanood nyo ba yung All-Star Game ng taong ito? Maraming mga basketball fans ang nagsasabi na ang 2024 NBA All-Star Game ang worst All-Star Game sa kasaysayan ng liga. Yikes! Mukhang nakakabahala na ito para sa ligang minahal natin ng ilang dekada. Patay na nga ba ang All-Star Game? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Ang dalawang mahalagang tanong na dapat nating tandaan anong nangyari at nahantong tayo sa ganito? At kung ito ba ay fixable o maayos pa? Can hit from outside with all the other attributes he brings. Isaiah going in the crowd all the way. Bago natin talakayin ang nakaririmarim na kinasadlakan ng All-Star Game, medyo punahin muna natin yung mga magandang ginawa nila. Sa 2024 All-Star Game, ibinalik nila yung East versus West at tinigil na nila yung playground style na draft pick ng mga team captains. Alam nyo yung mga team Lebron at team Giannis, mga ganyan. Para sa akin kasi, mas nagkakaroon ng pride ang mga players na napili sa All-Star Game kapag nire-represent nila ang komperensya ng kanilang team at hindi ng kanilang team captain. Kapag nasama ka sa Eastern Conference All-Stars, feeling mo talaga ikaw ang isa sa mga best players ng conference ninyo. Laban naman sa mga West All-Stars at kahit hindi nila aminin, nagkakaroon ng comparison kung sino ba talaga ang mas magagaling, ang West Conference o ang East Conference. Kudos sa NBA sa pagbabalik nila niyan. At dahil yan lang ang nakikita kong magandang ginawa nila sa taong ito, mapunta na tayo sa mga dahilan kung bakit nga ba patay na ang NBA All-Star Game. Just a half a count. Too late to get in there and stop Dr. J. Said 7 for 2. Kahit sinong NBA fan ang tanungin, lalo na yung mga Thunders na gaya ko. Numero unong mapapansin natin sa mga dating All-Star Game na wala na ngayon yung depensa. Number 1 reason kung bakit namatay ang event na ito ay ang no defensive effort. Sa pinakasimpleng paraan pwede nating sabihin na tinatamad na ang mga players ngayon sa depensa. Pero mas lalaliman pa natin ang ating analysis. Bakit naman sila tinatamad dumepensa? Well, ang nakikita nating dahilan dyan yung sinasabi nilang umiiwas sila sa injuries. Pero pasisinungalingan natin yan. Oo, nariyan na yung pinoprotektahan ng bawat team ang kanilang mga players na wag mai-injury sa isang event na no bearing sa season na iyon. Sabi nga nila ang bawat star player na pinapalaro sa All-Star Game asset ng isang team na nagdadala ng ticket sales at fans sa kanilang respective arena. Gets ko naman. Business is business. Pero ano naman ang kinalaman nito sa kakaunting effort sa depensa? Hindi naman tayo humihiling na mala championship type na depensa na talagang paduduguin ng ilong kapag nagkaroon ng crucial foul. Hindi naman sa ganon. Pero pambihira, di ba? Napakaluwag ng paint na pwede ka pang magpatintero habang naglalaro sila ng basketball. At may mga nagsasabi na nadala na raw ang mga players dahil sa pagkaka-injury ni Paul George. Pero teka, kung ang sinasabi ninyong injury ay ito, Uniform, that is. There throws a little bit too fast for his own good. Nice contest but a foul. Nagkakamali po kayo. Hindi po yan nangyari sa isang All-Star Game, kundi sa isang team scrimmage para sa USA Basketball, para sa Olympics. Walang kinalaman ang All-Star Game dyan. Sa aking pagkakaalala, maliban sa pagdugo ng ilong ni Kobe Bryant na nahampas ni Dwayne Wade noong All-Star Game 2012, wala pa sa kasaysayan ng NBA All-Star Game ang na-injury ng malubha. I repeat, wala pang na-injury na NBA player ang malubha sa isang All-Star Game. Hindi ko alam kung meron bang pag-uusap sa mga players, coaches at management bago ang laro na wag silang dumepensa. Yung tipong, ito idadrive ko ito, wag kayong dumepensa ha. O kaya, basta magdadunk ako walang sasabay. O poster lang ako. Mga tipong ganyan. Kasi kung gano'n ang pangyayari, isa itong pagtatraidor sa mga fans na nagbayad ng ticket at mga nagbayad ng pay-per-view. Mapanood lang ang All-Star Game. Bakit kanyo? Alam natin na ang basketball ay binubuo ng dalawang team na pinaglalabanan ng iisang bola. May kanya-kanya silang goal at naghahalinhinan sa pagpuntos. Habang ang isang team ay nasa opensa, dedepensa naman ang nasa kabila. Malinaw dito na ang depensa ay natural at importanteng parte ng isang basketball game.
Kapag nawala ang depensa, hindi na ito basketball. Sa mga all-star game na napanood natin noong 80s at 90s, malinaw ang depensa. Hindi ka basta-basta makakapasok sa lane na hindi ka na-check. He's got enough space to get the shot off. He gets a little bit of rim, but Larry Nance with the follow. Difference in the game and shot clocks. Ito ang tunay na all-star game. Hindi gaya ngayon, tila nagpapadamihan pa sila ng dunk at alley-oop sa loob. Sabi nga ni Kobe Bryant dati, ang all-star game ay ang pinakasikat na pick-up game sa buong mundo, kung saan nagtitipon-tipon ng pinakamagagaling na basketbolista upang makipagtagisan ng husay. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong masubukan ang iyong depensa sa pinakamagagaling na basketball players, syempre gagawin mo, hindi ba? Para sa akin, ang kawalan ng depensa sa isang mahusay na basketball player tahasang pambabastos sa kanyang kagalingan at sa mismong essence ng basketball. This was set up off the out-of-bounds play. A double screen to free up Mark Price. Ang isa pang dahilan kung bakit namatay ang All-Star Game dahil sa mamang ito. Ngayon sa mga fans ng Golden State at fans ni Steph Curry, huwag kayong magalit at pakinggan nyo muna ako. Pumasok sa NBA si Steph noong 2009. May ilang taon pang lumipas at siya na ang kinukonsiderang best shooter of all time. Sa pagdating niya, binago niya ng tuluyan ang laro at landscape sa NBA. Ang 3-point shot mas naging deadly, mas pinalayo at mas pinadami. Dito na tayo papasok sa ikalawang dahilan natin kung bakit namatay ang event na ito. Too much threes. Sa Tagalog, masyadong maraming tres. Noong 90s basketball, ang tanging tumitira lang ng tres yung mga gwardya, shooting guard madalas. Isama na rin natin ang small forward. Ang trabaho ng power forward at sentro ay bantayan ng paint at maging threat sa inside points ng opensa. Pero sa modernong NBA, lahat ng 5 posisyon ay tumitira ng tres. Tingnan nyo to mga buddy. Ang final score ng 2024 All-Star Game ay 211 para sa East at 184 naman para sa West. Nanalo ang East. Alam nyo ba kung paano tumaas ng ganyan ang final score? Sa buong All-Star Game, pumukol ang East ng 42 out of 97 3-pointers, habang ang West naman nakashoot ng 25 threes out of 71. Sus Mariosep, hindi ba? Ano ito, 3-point contest? Wala naman akong problema sana sa 3 points. Parte ng laro ang pagkuha ng puntos mula sa 3-point territory. Kaya lang kung ganito na lang ang gagawin nila sa buong All-Star Game, napaka-boring talaga. At ang sobra-sobrang 3-pointer ay may ambag sa kawalan ng depensa sa All-Star Game. Bakit kanyo? Majority ng depensa ay nangyayari sa pag-drive at pagsalaksak sa paint. Ang mga forward at sentro ay nakatuon sa pagbabantay ng mga 2-pointers na nalilikha rito. Kung ang bawat player ay pumupukol ng tres, hindi lang malapit sa 3-point line, kundi sa logo pa mismo o ilang hakbang mula sa pagkakatawid ng half court. Sigurado akong walang dedepensa dyan. Si Steph Curry ang nagpauso ng half-court shot na ginagawa na rin nila Dame Lillard, Devin Booker at iba pang sharpshooters ng NBA. Nawala ang essence ng contact at physical plays sa pag-abuso ng 3-pointer sa isang All-Star Game. Curry for 3, yes. First leg of the training camp for the U.S. national team here. Ang isa pang nakikita kong dahilan sa pagkamatay ng All-Star Game ay ang statistic padding. Ito yung sadyang pinapataas ng isang NBA player ang kanyang stats sa All-Star Game para magkaroon ng selfish benefit. Naalala ko noong mga All-Star Game noong 90s. Hindi malinaw kung sino ang hihiranging All-Star MVP sa simula pa lang ng laro. Syempre meron na tayong mga napipisil na mag-uuwi nito, gaya na lamang nila Kobe, Jordan, Shaq, at kung sino pang superstar na bias natin. Pero sa mga All-Star Game, hindi uso ang bakawan. Oo, nariyan na yung lahat ng players ninyo ay capable at willing umiscore dahil sila nga ay star player ng kanya-kanyang team na pinanggagalingan. Pero nananatili sila sa kanilang role na naatasan. Ang point guard ay nagdadala ng bola, nagpa-facilitate ng plays. Ang shooting guard at small forwards ay ang bahala sa punto sa perimeter. Ang power forward at center ang bahala sa paint pati na rin depensa sa kabila.
Ngayon ang All-Star Game ay kung sino ang may hawak ng bola ay malamang sa malamang siya na rin ang titira. Mula sa point guard hanggang sa sentro, tumitira ng tres. Mas mabilis ka nga namang makakaipon ng puntos kapag puro tres ang iyong ipinupukol. Sa panahon ng social media, mas mabilis pasikatin ang mga All-Star MVP. Kanya-kanyang bakawan ng bola para mabigyan ng spotlight sa All-Star Game at hirangin pinakamahusay na player sa event na iyon. Kakalat ang mga highlights at tingin ng tao ay napakahusay mong player kahit buhaya ka naman talaga sa tunay na buhay. Mas tataas ang iyong market value na siya namang magre-reflect sa ibabayad sa iyo ng team. Pera pa rin talaga ang usapan. Sa pagbaba ng kalidad ng All-Star Game ay ang pagtaas naman ng pasahod sa mga NBA player. Pwede rin nating sabihin na sabay sa pagbaba ng kalidad ng All-Star Game ay ang viewership ng tao. Sa paglipas ng mga taon, pababa ng pababa ang mga taong nanonood ng All-Star. Noon kasi kapag may All-Star Game sa TV, nakatutok talaga ang mga manonood. Wala pang internet at YouTube para makakita ka ng mga highlights. Wala pang Netflix, ML o Dota. Marami na kasi ang pwedeng gawin ng tao ngayon at ang attention span ng bawat isa ay napakaikli. Kapag nakita nilang boring ang All-Star Game, hahanap sila ng ibang mapaglilibangan. And he does it with the reverse. We'll be back at the Gunk in Cleveland. Sa taong ito, bahagyang umakyat ang viewership ng All-Star Game. Pero kung overall trend ang pag-uusapan, pabagsak pa rin ito. Hindi rin coincidental na bumababa ang depensa ay siya namang pagtaas ng puntos ng bawat team tuwing All-Star Game. Masyado atang nagiging offensive-minded ang mga players at gusto nilang pataasin hanggang 300 ang puntos. Sabi nga nila, ang anumang sobra ay lubhang masama. To where it is today, and we owe them a great deal of gratitude and respect. Charles, do you begin to cherish these moments? 25 years. Ngayon pag-uusapan naman natin kung ano ang pwedeng gawin ng NBA para manumbalik ang interes ng tao sa nasabing event. Una, wag na sana nilang baguhin ang format ng teams. Manatili na lang sa East versus West. Pangalawa, mas maganda para sa akin na meron silang sariling jerseys ang East at West, kagaya ngayon, kaysa dun sa away at home team jerseys nila. Sa tingin ko wala tayong magagawa sa lack of effort pagdating sa depensa. Tanging mga players lamang ang may control nito. Mas maganda rin siguro kung may incentives kapag nananalo ang conference mo sa All-Star Game. Halimbawa, kapag nanalo ang Eastern All-Stars, ang mga teams na kasali sa Eastern Conference ay may kakaunting advantage pagdating sa susunod na draft pick. Depende pa sa magiging resulta. Pwede ring ang nanalong team sa All-Star event mas maraming home court advantage sa paparating na championship series. Hindi naman ito magiging game changer, pero may kaunting reward kapag nanalo ang team nila sa All-Star. Nang sa gayon ay ganahan naman ng mga players at kung papala rin tayo ay seseryosohin ang laro kahit papano. Ikaw buddy, ano sa tingin mo ang mga hakbang na pwedeng gawin ng NBA para maisalba ang pinakamamahal nating All-Star event? I-comment nyo lang yan sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang ating munting palabas, huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pong salamat sa panonood at pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Sweeping through. Nobody even expected it, and there goes Michael. Actually, Mitch Richmond tried to grab on and hold, but Michael just whipped around him. And Michael Jordan, 12 points, 9 rebounds, 6 assists. Grant Hill with